Pasensya na po kayo, mga kababayan, at dito ko ito ibubulgar sa inyo. Si Attorney Cristina Conte po ay hindi ordinaryong abogada. Yes. Abogada po siya ng Communist Party of the Philippines at ang kanyang operation ay para ipagtanggol ang NPA at ang NDF. At ang kanyang grupo ay pinapangalanan na NUPL. Yan. Kaya pala sinasabi mo, isama na ako. In the next few days po, hindi lang si Senator Bato yan ang gusto ni Senator De Lima at ng iba nilang mga kaanib, gusto nila pong ubusin ang mga kalaban nila sa politika. The ILPS was created by Communist Party of the Philippines at ginawa siya na International Alliance. Ang ILPS was part sa mga nagtulak para mabuo ang ICC. Biggest winner of this, dalawa. Ang biggest winner sa nangyaring pagkakadukot at iligal na pagkakadetini kay Pangulong Duterte, maliban kay Marcos at kay Romualdez, na sila ay mawawalan na ng malakas na threat of political opposition dahil wala na si Pangulong Duterte physically at isusunod nila si Vice President Sara Duterte to consolidate power. The biggest winner dito po sa isang napakalaking pagtataksil at pagkikipagkonsabahan ay ang CPP, NPA, NDF. That is the reason nationwide sila ay kumikilos at nagpapalakpak para magparada sa pagbubunyi sa nangyaring pagkadukot at iligal na pagkakadetini kay Pangulong Duterte. May mga na nababalitaan kami tungkol dito sa ICC na ito ay parang isa sa mga pinakahawak ng mga makakaliwa. Totoo ba yun, Ka-Eric? Magandang tanong ang binuksan ni Brother Jay. Yes. Thank you for that question. Ang ICC po was a creation of non-government organizations. Mainly mga leftist, socialist-oriented, and communist sympathizers na naka-base sa Europe. There is one organization na binuo, Jay, sa tanong mo, na ang tawag ko ay ILPS, International League of People's Struggle. The ILPS was created by Communist Party of the Philippines at ginawa siya na International Alliance. Ang ILPS was part sa mga nagtulak para mabuo ang ICC. Therefore, ang ICC was an idea in the creation of leftist organizations, pro-socialist groups, and pro-communist operators na mainly na sa Europe. So, hindi katakataka sa tanong ni Jay kung ito ba ay konektado sa local communist terrorist group. Of course, pasensya na po kayo, mga kababayan, at dito ko ito ibubulgar sa inyo. Si Attorney Cristina Conte po ay hindi ordinaryong abogada. Yes. Abogada po siya ng Communist Party of the Philippines at ang kanyang operation ay para ipagtanggol ang NPA at ang NDF. At ang kanyang grupo ay pinapangalanan na NUPL, National Union of Patakas Lawyers. Patakas. Kasi tagapagpatakas ng NPA ang grupong ito. Yung pala. Created by CPP purposely. Sa dinami-daming lawyers na matitino, magagaling at matatalino kumpara sa kanya, but siya ang pinili ng ICC as legal counsel of the ICC in the Philippines. Kasi? Diba? Kasi recommended siya ng Central Committee International Department ng Communist Party na nakabase sa the Utrecht, Netherlands. Katabi lang ng Hague, Netherlands. Kasi kung matatandaan kasi natin, Ka-Eric, hinihingi noon ng Pilipinas itong si tatay ni Marcos. Kilala mo yung pangalawang tatay ni Marcos? Si Joma. Hindi maaaring arestuhin si Jose Maria Sison, ang founding chairman ng CPP, NDF, NPA. Ayon kay Attorney Edre Olalia ng National Union of People's Lawyers o ng NUPL at isa sa mga dating konsultan sa peace talks sa pagitan ng pamahalaan ng rebeldeng CPP, NPA, NDF, ang estado ni Joma ay isang refugee at nasa ilalim ng political asylum sa The Hague, the Netherlands. Wala rin anyang extradition treaty sa pagitan ng Pilipinas at Netherlands, kaya walang legal na proseso na maaaring gawin upang mapabalik ng Pilipinas si Joma. Bukod dito, questionable rin anya ang warrant of arrest na inisyu ni Judge Telva Bunyi Medina ng Manila Regional Trial Court Branch 32 na nag-aata sa mga law enforcement agency na arestuhin ang grupo ni Joma Sison. Si Joma at ang kanyang mga kapwa-akusado ay sinampahan ng kasong multiple murder dahil sa natagpuang mass grave sa Inupacan, Leyte noong dekada 80. Ito,
ang ilan sa mga pinakamatibay na kadahilanan umano na walang kinalaman si Joe Masison sa mga pangyayari sa Pilipinas ay wala na siyang authority sa mga makakaliwang grupo at ito pa ang sinasabing nagpopondo sa kanya. Ang mga paratang na ito ay makatwirang sinagot ng kanyang abogado na ang pamilya ni Sison at ang kanyang asawa na si Julie De Lima na tiyahin ng isang senador sa Pilipinas na si Laila De Lima ay nagmula sa mga prominenteng pamilya. Kung kaya hindi napatunayan ng korte na may koneksyon pa rin si Joma sa makakaliwang grupo. Kung kaya magpasa hanggang ngayon para sa Dutch government ay itinuturing siyang political refugee o isang taong nanganganib ang buhay sa isang hindi makatarungang pagtingin sa kanya ng pamahalaan. Subalit para sa mata ng mga karamihang Pilipino, si Joe Masison ay isang terorista na sumira sa napakaraming buhay ng mga Pilipino. Si Joma. Si Joe Masison. Mag-ama pala yun? Wala ba yun? Mag-ama sa pagkabupols. So, yung tatay ni Marcos, tas si Joe Masison, hinihingi. Ay, pero kababayan niya yun, Ilocos eh. Hinihingi yan noon ng Pilipinas. Ayaw Agree. ibigay ng ICC. Ayaw. Kasi nga, ang mga sinasabi nga daw dyan na yan ay konektado sa kanila. NPA. And correct si Brother Jay. Yes. The ICC is a political instrument. Yes. It is not an objective court. So therefore, ang kanyang simpatya ay papunta sa mga kaliwa. Correct. Ngayon, ang sinasabi natin, when Joe Masison was still alive, nandyan siya nakabase for almost 40 years. Nagtago sila dyan sa Utrecht, sa Netherlands, sa Belgium, sa Norway, sa Germany. At itong mga lugar na ito ay malakas ang Communist Operations International. Hindi may pabalik si Joe Masison in spite of the war against humanity, crimes against humanity, na kanyang kasalanan sapagkat hinaharang siya. At hindi tayo makapagsampa ng kaso sa ICC against Joe Masison sapagkat nandun po ang pagharang ng mga grupong sympathizers ng grupong CPP, NPA, NDF. So the biggest winner of this, dalawa. Ang biggest winner sa nangyaring pagkakadukot at iligal na pagkakadeteni kay Pangulong Duterte, maliban kay Marcos at kay Romualdez, na sila ay mawawalan na ng malakas na threat of political opposition dahil wala na si Pangulong Duterte physically at isusunod nila si Vice President Sara Duterte to consolidate power. The biggest winner dito po sa isang napakalaking pagtataksil at pagkikipagkonsabahan ay ang CPP, NPA. Nationwide sila ay kumikilos at nagpapalakpak para magparada sa pagbubunyi sa nangyaring pagkadukot at iligal na pagkakadeteni kay Pangulong Duterte. Mga kababayan, hindi na po ito legal debates, no? Wala pong pagdududa, walang pag-aalangan, idinideklara po ng mamamayang Pilipino na iligal na pinadukot ng gobyernong Marcos at ng kanyang mga tauhan gamit ang Philippine National Police. Ang nangyari pong pagkakakuha kay Pangulong Duterte noong March 11 ay isang kaso ng rendition. Ito po yung hindi nila nagawa kay Pastor Kibuloy. Yes. Kung nakuha nila si Pastor Kibuloy noong I think unang linggo ng September, it was a prepared rendition. Yes. May mga puti, may mga Amerikano nakaantabay, and then may mga nakaantabay na eroplano na doon sa Davao Airport. Rendition, mga kababayan, is a process of kidnapping without admitting na kinikidnap pong isang tao. Yes. So wala pong doda, walang debate dito. Kaya nga hindi dinaan, Coach Oli, Master Judea, and Brother Jay, hindi na-annotate ang warrant of arrest kasi nga hindi nila naipakita. It is basic procedure na hindi mo pwedeng skip o lagtawan. Kapag may dokumento ka galing sa abroad at gagamitin mo sa Pilipinas, pinapa-annotate yan sa Department of Foreign Affairs, minimum, maximum, pati sa Department of Justice. So, ibig sabihin, illegal. Illegal. So, ito ay isang rendition. Tama po ang binabanggit ng si Presidente na dinukot si Pangulong Duterte at illegal na nakadeteni sa ICC headquarters sa Netherlands. Pangalawa, gusto pong diinan namin dito na ito isang malubhang pagtataksil. This is a height of betrayal. Kung nasa digmaan tayo, treason ito. Yes. Ibig sabihin, inuna ni Marcos at ng kanyang gobyerno ang kapakanan nila sa interes na manatili sa politika at poder upang gamitin ang isang instrumento na bugus. In as far as ICC is concerned, to the Philippine interest, mga kababayan, bogus po ang ICC. Bakit? Sapagkat March 2019, wala na tayong treaty obligation sa ICC. Tayo po'y kumalas na dito. At ito po ay kinilala na ng Korte Suprema na valid po ang pag-withdraw ng Philippine government under the former President Duterte when we did our withdrawal on March 9, 2019.
hindi po pwedeng gamitin ni Marcos ang illogical at isang distorted, baluktot na uri ng pananaw na hindi siya nagkumikilala sa ICC, Brother Master Judea and Coach Oli and Brother Jay, pero ipinatupad niya ang isang bogus na order in the guise of cooperating with Interpol. At ito ay pinuna ngayon, mga kababayan, ng isang dean ng Far Eastern University College of Law, si Attorney Tristan. At sabi ni Attorney Tristan, ay ito ay isang pagbibenta, sell out of the national sovereignty, and ito ay isang height ng pagtataksil. Yes. At kaya nakikita natin ngayon na gumagalaw ang taong bayan, particular sa Mindanao, and we're hoping that this will develop into a full-blown national resistance and condemnation against the high treasonous or betrayal acts of Marcos against the interests of the Filipino people beyond kay Pangulong Duterte na pang-usaping ito. Yes, Coach Oli. Ako, pasimplihin lang natin, hindi na, wag na natin pag-usapan kung ang pagkakahuli kay Tatay Digong ay constitutional, legal, or illegal. Sa akin lang, napaka-importante na lahat po ng aarestuhin ay dapat dadaan sa korte. Kailangan ang warrant of arrest, korte po. Kasi magkakaroon tayo ng problema kung ito ay itatago natin sa pangalang ICC. Itatago natin sa pangalang Interpol. Pasisimplihin ko ang halimbawa. Pagkalaban mo sa politika, pwede mo nang padaanin sa ICC. Bigyan ko kayo. Si Ben Tulfo. Halimbawa, hindi ka sumama sa amin, nag-independent ka, pahihinahin ka namin, ayaw mo, bibigyan ka namin ng kaso, tapos ang ICC magbibigay ng warrant of arrest, tapos arrestuhin ka, dadaling ka sa Villamor, lipad ka. Roque, halimbawa, 'di ba? May kaso ka. Yung si Tebes. May kakasuhan ka, ganito kailangan ikaw ay terorista o puhulihin ka, dadaling ka sa Villamor, ililipad ka. Etong huli, halimbawa lang ito kung kalaban ka sa politika, pwedeng gamitin ang pang-aabuso, padadaanin lang, magkakaroon ng ng akusasyon, ICC, si Marcos sasabihin, sumusunod lang kami sa Interpol, gano'n kasimple. Tapos dadamputin ka ni Torre, sasabihin ni Torre, walang judge dito. Doon na lang kayo sumagot sa Villamor. Ay sa Villamor, dadaling ka namin sa ICC, doon ka magpakita ng Tapos tayo, malaking halimbawa, si Dilima gustong gumante. Si Cayetano, ipahuhuli din sa ICC. Shipment point. And they were very powerful people involved. So much so na pag nanghuli ang pulis, siya pa nakakasuhan. So long story short, dun nag-umpisa ang aming storya. So let me address this now to Senator De Lima. She started out by saying, Alan is the last person in this world to talk about human rights. You should be the last person to talk about due process. Wala kang karapatan. So, let's address that. Ano po ba nakalagay sa Philippine Constitution, ma'am? Kayo po, ma'am, ang naging Secretary of Justice. Di ba nakalagay, no person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law. So, si President Duterte po ay isang person. Person po siya. Sabi po ng Constitution, no person. Ako po, person din po ako. So, paano mo sasabihin you're the last person who should be talking about it? Wala pong last person sa Pilipinas ang pwedeng pag-usapan ng human rights kasi para sa lahat yan. Hindi lang para sa advocates at pseudo-advocates and sa politiko yan. Ang human rights ay para sa lahat, no? So, okay, let's go now to the issue na ayaw nyong sagutin at diretsyo. Paulit-ulit kayo sa Rome Statute, sa rules ng ICC, sa batas ng mga pinasa natin. Ang sabi ko nga sa inyo, i-assume na natin. I-assume na natin na valid at may jurisdiction sila. I-assume nyo na rin na valid din yung warrant. Hindi ka pwedeng dumating sa bansa, i-present mo na lang yung warrant na yan, tapos isasakay mo na sa eroplano at ililipad mo na. At kung yan ang ina-advocate nyo, napakadelikado niyan. Kaya pala sinasabi mo, isama na ako. In the next few days po,
hindi lang si Senator Bato yan ang gusto ni Senator De Lima at ng iba nilang mga kaanib, gusto nila pong ubusin ang mga kalaban nila sa politika. Dahil hindi po to human rights agenda para kay Senator De Lima, ito ay isang political agenda.